Magandang araw ng Huwebes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nakatakdang magpulong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa Malacanang bukas para pag-usapan ang mga isyung mahalaga sa ugnayan ng dalawang bansa. Ayon kay Communications Secretary Cheloy Garafil, bahagi ito ng opisyal na pagbisita ng Pangulo ng Timor-Leste sa Pilipinas na dumating sa bansa kahapon. Kabilang sa mga pag-uusapan ng dalawang Pangulo ang mga paksa ng kooperasyon sa pagitan ng kanilang mga bansa tulad ng isyong politikal, teknikal, edukasyon at ekonomiya. Makakasama nila sa pulong ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of Justice, Department of Science and Technology, at Department of Social Welfare and Development. Inaasahang pag-uusapan din ang pagsusulong ng kandidatura ng Timor-Leste para maging full-fledged member ng ASEAN. Naunang nagpahayag si Pangulong Marcos ng pagsuporta sa Timor-Leste sa ginanap na 42nd ASEAN Summit sa Indonesia noong Mayo. Dumating na sa Pilipinas ang unang batch ng mga Pilipinong lumikas mula sa West Bank sa Palestine para makaiwas sa bakbakan ng Israel at militanteng Hamas. Lumapag ang dalawang overseas Filipino workers sa Ninoy Aquino International Airport kagabi. Ayon sa Philippine Embassy sa Amman, nakatawid ang dalawang OFW mula sa border ng West Bank patungong Jordan noong Sabado, November 4. Sa ngayon, may 123 pang mga Pilipino ang nasa West Bank kung saan 91 ang may asawang Palestinian national kabilang na ang kanilang mga anak at apo. 9 na madre mula sa iba't ibang religious congregation at 23 OFWs. Samantala, dumating sa bansa kagabi ang ikatlong batch ng 9 na OFW mula naman sa Lebanon. Matatanda ang itinaas ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 3 sa Lebanon na iniutos ng voluntary repatriation ng mga Pinoy doon sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hezbollah. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, ginagawa ng gobyerno ang lahat para mapauwi ng ligtas sa mga Pinoy mula sa Lebanon. Kanselado ang special elections na nakatakda sanang ganapin sa ikatlong distrito ng Negros Oriental sa December 9 ayon sa Commission on Elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ito ay sang-ayon sa desisyon ng House of Representatives na iurong ang naunang panawagan na magsagawa ng special elections para mapunan ang nabakanteng pwesto ng napatalsik na si Representative Arnulfo Teves Jr. Si Teves ang pangunahing suspect sa pagkamatay ng dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ani Garcia, natanggap ng COMELEC kahapon ang House Resolution number 154 mula sa Kamara na nagpapawalang bisa sa naunang House Resolution number 136 na humiling ng special election sa Negros Oriental. Agad umanong inabisuhan ng COMELEC ang kanilang lokal na opisina sa probinsya para sa naturang kanselasyon. Samantala, sinabi ni COMELEC Regional Election Director ng Central Visayas na si Attorney Lionel Marco Castillano na hihintay nila ang opisyal na sulat mula sa COMELEC kaugnay ng naturang kanselasyon para maipaabot sa mga individual na nag-aay ng kanilang Certificates of Candidacy. Kabilang sa mga nagain ng COC kahapon sina retired Navy Colonel Reynaldo Lopez, dating gobernador na si Pride Henry Teves, at incumbent mayor ng Bacong na si Lenin Alviola. Nagkaisa ang United Nations at iba pang dayuhang pamahalaan sa pagunita sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda na tumama sa Pilipinas 10 taon na ang nakalilipas. Ayon kay UN Resident Coordinator at Humanitarian Coordinator na si Gustavo Gonzales, inaalala nila ang libu-libong mga biktima na nasawi sa trahedya at ang pagtutulungan ng Pilipinas at mga humanitarian partners nito para alalayan ang mga biktima. Matatanda ang hinagupit ni Yolanda ang bansa noong November 8, 2013 kung saan higit 6,300 katao ang nasawi. Libu-libong pamilya ang nawalan ng tirahan at higit 16 na milyong katao mula sa 41 probinsya ang naapektuhan. Ayon pa kay Gustavo na siya ring namumuno sa Philippines Humanitarian Country Team o HCT, agaran nilang isa sa ayos ang pagpapadala ng tulong mula sa kanilang mga lokal at international partners mula November 2013
hanggang August 2014. Sa kabuuan, nasa 3.7 milyon katao ang nakatanggap ng food assistance, 2.3 milyong mga bata ang nabakunahan, 110 local government units ang nabigyan ng mga cold chain facilities para sa bakuna at higit 1 milyon katao ang nakatanggap ng cash aid at iba pang uri ng assistance. Libu-libong pamilya din anya ang nabigyan ng pansamantalang tutuluyan o emergency shelters. Bukod sa United Nations, nakiisa din sa pagunita ang ilang mga bansa katulad ng European Union, United States, Canada, France, Japan, China, Australia, United Kingdom, India at Israel. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office sa PCO. 46 days na lang Pasko na. Ako si Wilnard Bacelonia. Ito ang PNA Headlines, nagati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.